Shocking big announcement, good news. VP Sara nagsalita, kumpirmado na. BBM. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas Banat TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Banat TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! To, pakinggan muna natin yung matinding banat po ni VP Sara Duterte. Ayun, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros. Syempre, isa din dyan si Banat Bay. Mga idol natin yan, Banateros. Ipagpatuloy natin. Tungkulo dito sa may bayan pa ba tayo na matatagpuan sa 2028. Ako talaga, disagree ako dito kay VP Sara. Ngayon pa lang wala na eh. Diba? Huwag mo nang antayin yung 2028, madam. Tumakbo ka na ngayon pa lang din. Biro na, wala namang kampanya, wala namang eleksyon ngayon. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede kung tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Pilipinas pa ba sa 2028? Yan daw dapat ang isipin kung kesa tanungin si Vice President Sara Duterte kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Inisa-isa rin ng bise ang anyay ka-impeach ng mga ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos kahit lusot na ito sa reklamong impeachment. Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang dating magkaalyado na parehong naharap sa reklamong impeachment. Pero si PBBM ligtas na matapos ibasura ng Kamara ang Grabe yung pinayat ni BBM, ano? Hindi. Bumayat nga. Hindi talaga totoo, no? Ligtas naman talaga yan. Yung impeachment ni PBBM, alam ko naman talaga, walang mangyayari dyan. Hindi mai-impeach yan. Diba? Gagawa ng paraan niya. Kumbaga parang impeachment niya, parang palabas lang yun eh. Diba? Na may masabi lang na ini-impeach siya, ganito, may mga taong na ano sa kanya. Diba? Pero lahat yan kay BP Sara talaga. Kay BP Sara talaga yung impeachment na yan. Diba? Alam mo, sa siyensya, sa mga doktor, walang problema sa pagpapapayat diet. As a matter of fact, healthy nga yung magpapayat eh. Pero yung sudden change ng timbang mo, o yung biglaan. Kaya huwag kayo magtataka yung mga nagpapapayat dyan na dahan-dahan kayo. Matuwa kayo. Kasi pag biglaan yan, may problema sa katawan ninyo. Kung dahan-dahan, ibig sabihin, talagang you're just losing weight. Di ba? Dahil sa inyong ginagawang diet o kaya exercise. Pero pag biglaan, there is something wrong. Kaya dapat talaga... Yun daw sinasabi nila kapag biglaan kang pumayat. No, biglaan payat, yun ang delikado. May sakit ka talaga nun. Pero kung yung unti-unti, yung parang hirap na hirap kang pumayat, yun yung safe. Diba? Kasi nagda-diet ka nun eh. Itong si Marcos, maglabas na ng medical bulletin dahil ang daming ang chismis eh. Ako, ngayon ko lang nalaman ang Pero chinichismis. ako nakita ko nga, payat nga. Wala na meron siyang cancer. Hindi ko alam yun eh. Hindi ko nababalitaan yun eh. Hindi kasi ako, sabi ko sa inyo, di ba ako yung tipo ng tao na medyo malayo pagdating sa chismis. Pag chismis, tablado na kagad sa akin yan eh. I mean, hanggang walang pinilalabas, tablado kagad sa akin yan. Hindi ko na pinapansin yan. Hindi ko na kiniklik kasi alam kong chismis. Eh ayoko ma-trigger, di ba? Eh nung nakita ko recently at sinagot na Malacanang yung tungkol sa issue ng cancer, di ba alam niyo naman na ang aking nanay ay namatay po ng cancer. So, medyo meron tayong mga pamilyar na kaalaman dyan sa cancer. At ang isa nga daw niyan ay yung weight loss, which is alam ko din yun kasi nga nangyari nga sa nanay ko. At nung tiningnan ko, inobserve ko si Marcos, sabi ko, biglaan yung niya eh. Hindi Hindi ako nga rin nakikita ko eh. Talagang biglaan din yung parang pagpayat niya, nagbago yung katawan niya. 'Di ba? Unti-unti, di ba? I mean, si Pangulong Duterte nung naging Pangulo, pumayat din naman eh. Yeah? I mean, pumayat din siya from dun sa 2016 campaign, unti-unti. Pero nakikita mo, unti-unti. Span of 6 years bago siya. At saka, hindi yung sudden. Yung, iba kasi yung sudden na in a month, bigla, babagsak yung katawan mo, yung mukha mo magiging, may problema. Kaya dapat talaga, eto si Bongbong Marcos, maglabas ng medical bulletin. Kasi nga, sabi nga ni BP Sara Duterte, yung health issue niya, ayan ay impeachable kung sakasakali. Di ba? Kasi para sa akin, kung sakasakaling mayroon man siyang ganon, tingin ko, hindi para ilabas nila yan. Dahil talagang maraming natatakot na maging presidente si VP Sara. Kasi, hindi pa pwede. Ayaw nila eh. Hindi pa pwede sa kanila yan. Diba?
ayaw nilang maging presidente si VP Sara. So ang gusto nilang mangyari, ma-impeach muna si VP Sara bago magkaroon ng mga ganyang klaseng pagkilos. 'Di ba? Yung tipong yung papalit, patag sila. Pero kung si VP Sara ang papalit, nako. Kaya kahit sabihin natin na gustong ilabas siya mga ganyang balita na yung bulletin na may sakit o ano, hindi nila ilalabas yan, itatago yan. O, kung meron man sa akin kung meron man. Kung wala, di okay lang. Ngayon, kung meron man, talagang alam natin yan. Itatago talaga. Isa sa dahilan kung bakit dapat ma-impeach sa isang presidente yung kanyang kalusugan o yung kanyang health. Sabi nga niya parang wala nang sa tamang pag-iisip, di umano, allegedly. Ang reklamo sa kanya. Si VP Sara may nakabinbin pang 3 reklamo. Malinaw na may impeachable offense si Pangulong Marcos. Una na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. Impeachable offense din yung Yan. humihindi isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Sinabi yan ng bise sa libing ng namayapang tsugi na si Bong Duterte. Tama yan alam mo. Tama yung sinasabi niya na na impeachable, ganyan. Alam mo, isa siya sa mga unang nagsabi niyan Isa siya sa unang nagsabi niya na yung blanco, yung blanco na lumabas ay impeachable yun. Which is, it's not a small thing. It's billions. Blank. Billions. Pera ng taong bayan, it is not your money. So doon pa lang, talaga impeachable na yun. That's enough. Kasi kahit sabihin natin maraming nakikita, ito ako binibigyan ko ng kasi kahit sabihin natin marami talagang makitang problema dyan kay BBM. Maraming makita. Marami tayong makita. Talagang hindi pa rin Hindi pa rin siya para matanggal. Kasi sa totoo lang, walang may gugustuhin sa mga nakapwesto na alitap-tap ang matanggal siya. Gaya ng sinabi ko, hanggat ang Vice President ay si VP Sara, kahit marami silang nakikitang problema, hindi sila papayag na magkaroon ng impeachment si PBBM. Yun lang ang pinakasimple nun. Kahit ang taong bayan, kahit sabihin natin na gusto nila na magkaroon ng impeachment kung ang mga nakapwesto ang nasusunod, kung sila, wala. Pwera na lang kung yung mga tao talaga ipaglalaban kung ano yung talagang totoo. Pero kung sakasakaling lang, 'di ba? Kung sila pa rin ang masusunod, wala. 'Di ba? Ganyan pa rin. Substance. Kaya yung alam mo yung yung ginawa nito ng Kamara na pagpabasura doon sa impeachment ni Duterte ni Marcos, yan po ay really impeachable. Bakit? Kasi yung substance noon yun na lang blanco yun ay public record, di ba? I mean, that's more than enough para magkaroon ng substance, and yet wala. Sa Davao City, tuloy-tuloy din daw sa paghanda ang kanyang kampo sa nilulutong pagulong sa kanyang impeachment complaints. Nagpasaring din si VP Sara sa banat ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagpapakalat umano ang bise ng fake news. Matatanda ang tinawag Castro na kasinungalingan ang sinabi ni VP Sara na hinaharas umano ng administrasyon ang mga kaalyado niyang senador. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan. Dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. Di na pinapakinggan, di na pinapansin. Wala tayong magagawa. Talagang pag narinig na naman kay VP Sara yan, ako. Alam mo naman si Auntie Claire. Ayaw magpatalo. Tanong ko rin si VP Sara tungkol sa 2028 elections kung saan matunog at posible niyang makalaban sa pagkapangulo sina Senador Riza Ontiveros o Naga City Mayor Leni Robredo. Unang-una ang tanong, meron pa bang bayan? Meron pa bang Pilipinas na pag-uusapan sa taong 2028? Lubog na tayo sa basura, sa baha, kung pang sinasabi ni VP Sara kung sa 2028 meron pa ba tayong Pilipinas? Meron pa ba tayong parang gano'n? Para saan pa? Wala na. Inubos na ng mga anay. Gano'n. Ay, hindi. Meron pa naman siguro niyan, VP Sara. Meron pa yan. Meron ka pang dyan. Madadatnan dyan. Kumbaga, marami kang aayusing problema sa 2028. Sigurado, kapag si VP Sara naging presidente, ang daming maiiwang problema sa kanya. Naaayusin niya yung mga nangyari ngayon.
Kaya ang daming trabaho ni BP Sara, talagang expect na talaga na magiging maraming trabaho si BP Sara pag siya ay naging presidente. Lahat ng economic indicators, kahit sa korupsyon, lubog na tayo. Sa alitan naman ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas, mungkahi dyan ng bise, Dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga Tama. kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo. Tama si BP Sara doon. Dapat talaga ayusin natin yung relasyon sa mga iba't ibang bansa, sa mga kapitbahay natin na bansa. Kasi kung tayo makikipaglaban, sa totoo lang, wala naman tayong laban sa mga bansa na yan. Di ba? Oh. Kaya wag tayong magtapang-tapangan. Alam natin ang mga Pilipino matatapang yan, pero ilagay natin sa lugar. Kaya nga sinasabi ko, tapos na ang panahon ng jungle bolo, itak ang daladala. 'Di ba? Hindi na mga replay ang ngayon, nuclear bomb na, atomic bomb. 'Di ba? Yun na ang uso ngayon. Kumbaga sumayaw na lang tayo sa tugtog, pero yung hindi naaapektuhan yung bansa natin. Si PRRD nga kinaya eh. Kinaya niyang makipagsabayan eh, na walang nakukuha kahit na ano sa atin. 'Di ba? Hindi mo kailangan makipag-away sa mga bansa na 'yan. Utak ang kailangan gamitin, hindi puro tapang. Oh, alam mo, ito Mama BP Sara Duterte ingat kayo doon kay yung kay Montalvo na 'yan. Diyan sa Davao. Naku po, pagka mga ganyan, alam mo nakarakas. Hindi Sorry pero katotohanan lang yun. Sino ba yun? Pag mga ganyan, delicates yan. Huwag mo nang pagkakatiwalaan yung mga ganyan, ma'am. Sabi ko sa inyo, ako, nasabi ko na ilang beses sa mga kakilala ninyo. Basta ganyan ang karakas. No thanks na. Parang Out delicates na, na yan. Mahirap. Kaya ingat kayo kasi baka baluktutin na naman lagi ang pahayag ninyo. Kasi ngayon, binabaluktot na naman nila yung pahayag ng O kalimitan talaga sa mainstream, no? Pasensya na sa mainstream, no? Parang pag Duterte ang pinag-uusapan, inaano nila masyado ang mga Duterte, no? tao ng news kung ano yung sinasabi ninyo. Delicates yan. Tapos kukuha sila ng opinion. Kasi ganito style ng ganito ang style ng media. Interviewing ka. Tapos medyo babaluktutin yung interview sa'yo. Di ba? Tapos yun yung butas. itatanong sa kabila yung sagot. Na yung kabila naman, hindi nag-research, nagre-rely lang doon sa tanong ng media. So sasagot siya sa misquote o chap-chap na pahayag mo para mag-away kayo, para bangayan kayo. Ganun ang ginagawa ng media. Ginagawa nila ng issue, in short. Hindi, walang biro. Ganun ho talaga sila. Kayo, ma'am, delicates po yan. Ako, advice ko lang po. Basta mga ganyan karakas, ganyan ng lahi, delicates po yan. Walang biro, walang watiti. Kaya nga ako, ilag ako sa mga ganyan eh. Totoo lang kahit mga vlogger, basta ganyan ng karakas, delicates yan. Maniwala, sabi ko sa inyo, kaya bawal sa Banateros yan eh. Sa Banateros, matitikas lang, yung sigurado lang. Pero pagka hindi sigurado, no thanks. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas Banat TV at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.